Nagsimula ang lahat nang nakilala ko si Melba sa isang bar nung ako ay binata. At sa oras na yun, ako ay may problema sa aking girlfriend at na ngayon ay aking asawa. Marley? Sure. Mukhang nag-iisa yata. Na nga eh. Binigay kasi ako ng girlfriend ko. Nakakaya. Uy, Jello. Kaya mo pa ba? Hindi ko alam. Gusto mo ba hindi na lang kita? Ako si Jello, may asawa. Ako ay na-diagnose na may AIDS at nataningan ng doktor ng 6 na buwan na ang nalalabing oras para makasama ko ang aking pamilya. Tang, kumain ka naman, kahit konti lang. Ilang araw ko na kaya hindi kumakain. Morning, ma'am. Kukunan ko lang po ng vital signs, si sir. Tamang-tama, ayaw niya kasing kumain. Pwede mo ba akong tulungan na pakainin siya? Sige po, ma'am. Good morning po, sir. Kunan ko lang po kayo ng vital signs. Kumusta na po pakiramdam niyo, sir? May masakit po ba sa inyo? May nararamdaman po ba kayong kakaiba sa katawan niyo, sir? Wala. Ano po bang nararamdaman niyo ngayon, sir? Mamamatay na ata ako. Gusto niyo po bang pag-usapan po natin ang nararamdaman niyo? Siguro ito na rin yung kabayaran sa mga kasalanan na nagawa ko dati. Tsaka alam mo, nurse, i-miss ko na yung asawa ko. Alam mo yung tipong lagi kayong masaya pag magkasama. Lumalabas. Tsaka alam mo, hindi ko na nagagawa yung mga gawain ko dati. Pwede niyo po bang sabihin kung anong mga ginagawa niyo noon ng asawa niyo, sir? Noon, lagi kaming lumalabas. Kasama namin yung mga anak namin. Tsaka, nagagawa namin lahat ng gusto namin gawin. Kakain sa labas, with family and friends. Pero ngayon, feeling ko, hindi na ulit mangyayari yun. Malapit na akong mamatay. Nami-miss ko na rin lambing yung asawa ko. Sa tingin mo, nurse, ano kayang pwede kong gawin para mapanatilihin pa rin ang matatag na pagsama namin ng asawa ko? Sa tingin niyo po ba naapektuhan yung pagkalalaki niyo dahil sa sakit niyo, sir? Oo, nurse. Bigla na lang nagiging malamig sa akin yung asawa ko. Tsaka, wala na siyang time. Para nang nagpo-focus na siya sa sakit ko. Yung sakit ko na lang yung iniisip niya. Hindi niya na ako iniisip. Kasi feeling ko hindi ko na naibibigay yung pangangailangan ng asawa ko.
Tsaka, alam mo na, wala na siguro, hindi ko na pwedeng gawin yan. Sir, madami naman pong ibang paraan upang maipakita niyong mahal niyo yung asawa niyo at napapasaya niyo siya. Hindi lang po kasi sa pakikipagtalik ang paraan upang maibigay niyo ang kailangan ng asawa niyo. Kung sa ganun, salamat, nurse. Okay lang po, sir. Sige po, sir. Magpahinga na po kayo. Babalik na lang po ulit ako mamaya. Ay, salamat. Pagod ka na ba? Nakakapagod. Nay, pahinga na tayo. Sa isang sulat mo ay nandiyan ako para maliwala ang lahat ng ito. Sa isang sulat mo, nabiglayin ako na maragdag pag-asa ang puso. Sa isang sulat mo, nalaman ng totoo ang sarap ng buhay. O si Melba. Tara, pasok tayo sa bahay ko. So, may ari ako ng isang bar. Sa kasamang palad, nagkagusto ako sa isang lalaki na nangangailangan ng tulong upang makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Sa kasalukuyan ay may karelasyon akong babae. Mr. Progress, I'm sorry to inform you that the results came back positive. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Sige, kumuna kayo ng vital signs, ha? Yan. Tapos. Alam mo, nurse, ilang buwan na rin kitang nakakasama dito sa Stairway to Heaven Hospice. Alam ko, may magaling kang nurse, kaya gusto kitang pamanahan ng isang lupa sa kayamanan ko. Sir, na-appreciate ko po yung binibigay nyo sa akin. Kaso po, as a professional nurse po, hindi ko po maaaring tanggapin yung inaalok nyo po sa akin. Ganun ba? Pwede naman itong bilang utang na loob ko na rin sa pag-alaga mo sa akin dito. Sir, wag po sana kayong ma-offend kung hindi ko po tinanggap yung binibigay nyo sa akin. Kasi po, ginagawa ko lang po kasi kung ano yung tama sa larangan po ng profession ko. Ganun ba? Sige, naiintindihan ko. Isa ka talagang responsible nurse. Maraming salamat po sa pag-intindi at sa compliment nyo po para sa akin. Walang anuman. Thank you po, sir. Mr. Jaudo Archuleta, ano bang ipapacheck up mo? Lagi po kasi akong nahihilo at inaantok. Tapos kaninang umaga po nagsuka po ako habang natutulog po ako. Gaano mo na ba katagal nararamdaman yan? Matagal na po simula po nung lagi po akong nagpupuyat para mag-aral. Ano bang course mo? Nursing. Talagang mahirap ang nursing. Ako si Jao, 18 taong gulang. Ako isang nursing student. Idolo ko ang kuya ko, kaya naman ito ang kursong pinili ko. Ngunit binuhos ko lahat ng aking lakas at oras para makapag-aral. Araw at gabi ako'y nagsusunog ng kilay. Kaya naman, nandito ako ngayon sa Stairway to Heaven's Hospice Care. Ako ay na-diagnose at nataningan na mayroong isang acute lymphocytic leukemia. Nakakalungkot. Go! Jao, kumain ka na. Ayoko. Bakit? Basta ayoko. Jao, sige na, kumain ka na. Ayoko nga eh. Nagtatampo ka ba sa kuya mo? Alam mo, Jao, nag-abroad siya para may pampagamot ka. Para sa'yo naman yun eh. Iwan niya ako kasi may sakit na ako. Hindi. Kaya dapat mamatay na ako. Hindi, Jao, huwag mong sabihin yan. Habang may buhay, may pag-asa.
Sinungalingan. Hindi yan totoo. Lumabas ka nga, gusto kong mapag-isa. Sige, iwan na muna kita. Sir, may gusto po ba kayong pag-usapan? Alam mo ba na iniwan ako ng kuya ko? Kasi pabigat na ako sa amin. Paano nyo nasabing iniwan kayo, sir? Wala na siya ngayon dito. Umalis siya para mag-abroad. Kasi nagiging pabigat ako. Tignan mo ako ngayon, wala akong magawa. Nakahiratay lang dito. Dahil sa sakit ko, hindi ko na maabot ang mga pangarap ko. Ano po bang mga pangarap nyo, sir? Gusto ko lang naman maging nurse katulad ng kuya ko. Idolo ko siya eh. Isa siyang mabuti at dakilang nurse. Siyang registered nurse. Kaya gusto kong maging katulad niya. Pero wala nang lahat ng yon. Dahil pinaparusahan ako ng Diyos. Wala naman akong ginawang masama. Pero bakit ganito ang ginagawa niya sa akin? Sa tingin mo, ano bang ginawa kong masama at ginaganito ako ng Diyos? Sir, kung may katanungan po kayo about sa spirituality, i-refer ko na lang po kayo sa taong may kakayanan sagutin ang inyong mga katanungan.